Luka Doncic na outperform ni Max Christie mula nang matrade. Kevin Durant, inisa-isa ang mga dahilan kung bakit tumanggi sa Warriors reunion. Si Christie ay naging kahanga-hanga sa 6 na laro na kanyang nilaro para sa Mavericks hanggang sa ngayon. Sa katunayan, siya marahil ang tanging player sa Mavs na hindi makikinabang sa All-Star break dahil sa kanyang mainit na laro kamakailan. Ang catch sa pahayag na mas mahusay ang nilalaro ni Christie kumpara kay Doncic ay ang katotohanang si Luka ay nakapaglaro lamang ng 2 beses para sa Lakers at siya ay kagagaling pa lamang sa isang injury. Gayunpaman, ang pagiging nasa loob ng court ay mahalaga pero ito ay higit pa sa availability lamang. Sa kasalukuyan, si Christie ay may average na 17.3 points, 5.2 rebounds and 3.5 assists per game sa kanyang bagong team. Samantala, si Doncic ay may average na 15 points, 4.5 rebounds and 4.0 assists sa 2 laro niya para sa LA. Bukod pa rito, mas mabigat ang pressure kay Doncic. Siya ay isang generational talent na biglang nagbago ang buhay sa isang iglap. Inakala ni Luka na maaari niyang gugulin ang kanyang buong career sa Dallas. Marahil ay nasabik siyang makita ang kanyang estatwa sa tabi ni Dirk Nowitzki balang araw. Napakalaking pagbabago ito para sa lahat ng player na kasali sa trade, pero si Doncic ang pinaka naapektuhan lalo na't inamin niyang nagulat siya sa desisyon. Gayunpaman, sa artikulong ito, ituon natin ang pansin kay Max Christie. Ang pahayag na mas mahusay siyang naglalaro kaysa kay Doncic simula nang maganap ang trade ay hindi isang kritisismo laban sa former star ng Mavs. Sa halip, ito ay isang senyales ng pag-asa para sa mga fans ng Mavericks na desperadong nangangailangan ng rason upang umasa. Si Anthony Davis ang pangunahing tampok ng trade return ng Mavs. Maganda ang kanyang ipinakita sa unang 3 quarters ng kanyang debut para sa Dallas bago siya ma-injure. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan siya makakabalik sa laro. Dahil dito, ang fanbase ng Mavericks ay nasa isang estado ng kaguluhan. Pero paano kung nahirapan si Christie sa kanyang paglalaro mula nang mangyari ang trade? Malamang na mas magulo pa ang sitwasyon. Ang mahusay na paglalaro ni Christie ay naging napakahalaga, nagbibigay ng liwanag sa dulo ng lagusan. Maaari bang maging isang star sa Dallas si Christie? Huwag munang magpagawa ng kanyang estatwa sa tabi ni Nowitzki. Siya ay bata pa at nasa 3 taon pa lamang sa NBA. Gayunpaman, nagpapakita na siya ng potensyal bilang isang player na may mataas na ceiling. Sa simula pa lang, ipinakita na ni Christie ang kanyang kumpiyansa sa opensa. Kinailangan niyang matutunan ang bagong sistema ng Mavs ng mabilis, ngunit agad siyang sumagot sa hamon ng may tiwala sa sarili. Siya ay may average na 12 field goals attempts with 5.5 3-point attempts per game. Si Kyrie Irving ang pangunahing scoring option ng Mavs, ngunit si Christie ay gumagawa ng paraan upang magkaroon ng epekto sa laro sa tabi ng veteranong star. Nagpakita na rin si Christie ng pag-unlad bilang isang playmaker. Ang kanyang dating career high sa assists per game ay 0.9 lamang. Ngunit sa Dallas siya ay may average na 3.5 assists per game. Bukod pa rito, siya ay naging maingat sa bola na may average lamang na 2 turnovers kada laro. Hindi lamang ang kanyang laro sa court ang kahanga-hanga, kundi pati na rin ang kanyang pagiging kalmado sa kabila ng pressure. Ang pagiging bahagi ng isa sa pinaka-nakagugulat na trade sa kasaysayan ng NBA ay tiyak na may kasamang matinding pressure. Tulad ng nabanggit, si Doncic ang may pinakamalaking pressure sa lahat ng mga kasali sa trade, pero hindi ibig sabihin na walang pressure kay Christie. Ngunit nang ginawa niya ang kanyang debut para sa Mavs sa Philadelphia laban sa Sixers pagkatapos ng trade, hindi siya nagpakita ng takot. Nang naglaro siya sa kanyang unang home game sa American Airlines Center 1 linggo pagkatapos ng deal, wala pa rin siyang takot. Sa murang edad, walang sino man ang mag-aakalang magiging ganito kabilis ang kanyang adjustment. Subalit malinaw na nais niyang mag-iwan ng marka sa kanyang bagong team. Nakakaintriga ang hinaharap ni Max Christie. Magiging isang star kaya siya? Sino ang nakakaalam? Posible ang kahit ano. Ngunit sa ngayon, isang bagay ang sigurado. Si Christie ay mukhang magiging isang dekalibring player sa NBA. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita, si Kevin Durant ay walang interesang matrade kahit saan, kasama na ang Warriors. Sinabi niya kay Malika Andrews ng ESPN na hindi siya nagkaroon ng interes na matrade kahit saan, hindi dahil iniiwasan niya ang muling pagsama sa Warriors. Sinabi niya kay Malika Andrews ng ESPN na hindi siya nagkaroon ng interes na matrade kahit saan, hindi dahil iniiwasan niya ang muling pagsama sa Warriors.
Ayon sa mga ulat, nag-offer ang Golden State ng maraming trade packages sa Phoenix Suns para kay Durant bago ang trade deadline. Nagulat umano si Durant nang lumabas ang kanyang pangalan sa trade talks at hindi rin niya nais bumalik sa Warriors para sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit nanatili siya sa Phoenix ay ayaw niyang maalis sa team sa gitna ng season. Palagi akong pinag-uusapan ng mga tao ng kung ano-ano, sabi ni Durant. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit hindi ako bumalik. Ayaw ko lang matrade sa kalagitnaan ng season. Wala akong sama ng loob sa naging panahon ko sa Warriors at hindi rin ito dahil sa mga chismis na hindi ko gusto si Draymond Green. Sa dulo ng araw, ayaw ko lang lumipat. Gusto kong tapusin ang season kasama ang aking team sa Phoenix at tingnan kung ano ang magagawa namin sa natitirang bahagi ng season. Kaya masaya akong nandito pa rin ako. Sa kasalukuyan, nasa ika-11 pwesto ang Phoenix Suns sa Western Conference at may 3 sunod na talo bago pumasok sa All-Star break. Inaasahan namin ang marami mula sa aming sarili, pero hindi pa lang ito nangyayari sa gusto naming paraan, sabi ni Durant. Alam kong nakakapanlumo para sa mga fans at sa mga nanonood na makita kaming ganito maglaro. Gusto nila ng mas magandang resulta mula sa amin, pero hindi namin dapat isipin iyon. Kailangan naming mag-focus sa susunod na araw at pagbutihin ang laro namin para manalo sa susunod na laban. Posible pa ring lumabas ang pangalan ni Durant sa trade talks matapos ang season. Sa edad na 36-year-old, isa pa rin siya sa pinakamahuhusay na player sa liga. Ang kanyang kasalukuyang kontrata ay magtatapos pagkatapos ng susunod na season. Tungkol sa posibilidad na matrade, tanungin nyo ang front office tungkol dyan, ani ni Durant. Hindi ko kailanman pinlano ang umalis o matrade, hindi ako humingi ng trade mula sa Phoenix. Pero, syempre, kapag napakalaki ng ginastos ng isang team at hindi kami nagpe-perform ayon sa inaasahan, may isang kailangang mawala. Siguro mas mabuting tanungin ang mga nasa front office sa natitirang bahagi ng season kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa team. Ang alam ko lang, ibibigay ko ang best ko araw-araw. Ang mga desisyon tungkol sa hinaharap ay nasa mga nasa itaas. Inamin din ni Durant na madalas niyang iniisip ang pagtatapos ng kanyang playing career. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nag-e-enjoy sa laro at wala pa siyang balak magretiro. Nag-e-enjoy pa rin akong maghanda para sa mga laro, sa mga ensayo, sa pagiging mabuting teammate at sa pagiging coachable. Ani niya, gusto ko pa rin ang lahat ng iyon kaya sa ngayon wala pa akong nakikitang katapusan. Sa ngayon, si Durant ay may average na 27.3 points, 6.0 rebounds and 4.2 assists sa loob ng 41 laro ngayong season. Ang Phoenix Suns ay maglalaro ngayong Biyernes laban sa bagong lineup ng San Antonio Spurs. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?